bracket ko. Oh. Woohoo! For the second time, welcome to Bicolandia! 5 oras na lang, nasa Kamalig na ako. Woo! Good day mga biyahero at welcome sa ating panibago motorcycle adventure. Kakadaan lang natin sa gateway to Bicolandia at dito magsisimula ang ating motorcycle adventure day 1 dahil uuwi tayo sa Negros Island region. Kagabi nga ay bumiyahe tayo mula Quezon City, umalis tayo ng halos alas 11 ng gabi. Binaybay lang natin ang kahabaan ng C5 hanggang sa marating natin ang service road. Nadaanan natin ang Santo Tomas hanggang sa nakarating tayo sa arko ng Quezon Province. Nagpagas tayo bago pa tayo dumating sa Lucena. At pagkatapos ay nadaanan natin itong malalaking lubak sa Pagbilao. Pagdating natin sa Atimonan ay kumain muna tayo saglit at nagpahinga ng halos 1 oras dahil alas 3 ng madaling araw tayo dumating dun. Pagkatapos natin kumain at magpahinga ay bumakbak na rin tayo ng biyahe at dito tayo dumaan sa mahabang Gumaca Bypass hanggang sa nakarating tayo sa bayan ng Lopez. Babaybayin natin itong kalsadahan ng Bicol papuntang Matnog. Pabiyahin natin ang Samar, Leyte papuntang Ormoc. Syempre dadaanan natin ang pinakakilalang sikat na mahabang tulay, San Juanico Bridge. At pagkatapos ay ikutin natin ang Cebu. Dadaanan natin ang pinakasikat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas na pwede pumasok yung 125cc and above na motorsiklo. At yun ay Cebu-Cordova Link Expressway. At pagkatapos natin mag-ikot-ikot sa Cebu ay tatawid tayo papuntang Negros Island. Ano? Sama ka sa adventure ko? Tara, G, let's go! Okay guys, paliko na tayo sa kanan. Yun yung sinasabi ni Boss Charlie na ano, na backdoor na ano, na daanan. Yun nga lang, mas mahaba pero smooth yung kalsada doon. Kasi smooth daw talaga yung kalsada. Napanood ko rin sa vlog ni ano, ni Jeric P. Ni Idol Jeric, ni Quiz Jeric. Smooth yung kalsada, bihira lang din ang dumadaan. Yun nga lang, mapapalayo ka ng konti pero ganda ng kalsada doon. Tsaka yung view, dito kasi tagal na yan di pa naayos. Saragay, Saragay. Grabe ang kalsada na to. To shortcut papuntang Buwan. Good luck, Mags. Bili ba ako? Joke lang, wag muna. Kaninong girlfriend yan? Oh, kaninong girlfriend yan? Iniwan niya sa gitna ng palayan. Laki
Jollibee. Time check, 8:53. Meron pa tayong 3 oras papuntang Kamalig. Tapos plus 3 hours o 3 to 4. 3 to 4 hours papuntang Matnog. Bigs. So ito yung mga ano, mga Petron, no? Walang aran. Ito yung sikat na kainan dito. Serving food since 1983. So matanda pa sa akin to. Segundo, yung tindahan ng ano, ng original na pansit bato dito sa Bato. Bumili kami dyan dati. Oh, welcome to Bato proper. 14 kilometers. 1.4 kilometers. Okay, welcome guys. Welcome to Pulangi Albay. Is time check. It's 10:55 AM. Grabe ang traffic. As in, daming hinahalukay na kalsada. Kaya ano oras na? Grabe. Dito tayo ngayon sa town proper ng Gilumbatan. Ang ganda na simbahan nila, oh. Sa totoo lang, nagagandaan ako sa mga lumang simbahan. Ang galing ng pagkagawa, eh. Ano? Kitinday Green Hills. So dito tayo sa Kitinday Green Hills, guys. So ito yun. Ay po, good afternoon, madam. Dito po yung hagdan, sir, paakyat. May concrete staircase, resting hut. So yan ang entrance fee. Parking fees. 4 wheels, 20. Motor, 10. Entrance fee. Environmental fees, 20. Mga bata, 8 to 12 years old, 40. Adult, 70. Senior, PWD, 60. Pre-up. Wow, 1,000. Thank you po. So, best time talaga na umakyat siguro, no? Umaga tsaka hapon. Yun, mga sunset. Yes, sir. Tapos goods na to mo, madam. Okay guys, welcome to Kitinday Green Hills. Ito ang Kitinday Green Hills ng Kamalig Albay. Mula sa bayan ng Kamalig, maaaring marating ang Kitinday Green Hills sa pamamagitan ng tricycle, bisikleta, single na motor at mga pribadong sasakyan. At ang biyahe ay tumatagal lamang ng humigit kumulang 30 to 45 minutes. Sa pagkakyat ay kailangan magsuot ng komportabling sapatos. Magdala ka na rin ng tubig inumin, towel, payong o di kaya sombrero. Paborito itong puntahan ng mga turista, hikers at nature lover dahil sa ganda ng kalikasan, sariwang hangin at magagandang tanawin. Ang Kitinday Green Hills ay isang natatanging lugar dito sa Kamalig Albay dahil ito ay binubuo ng halos 400 hektaryang mga naglulunti ang mga burol na kung iyong pagmamasdan ay para itong sikat na chocolate hills na makikita sa Bohol. At mula
Mula dito sa tuktok ng burol, matatanaw natin ang ganda ng Bulkang Mayon na lalong nagpapaganda sa kabuuan ng tanawin. Bukod sa nakakamanghang lugar, bahagi din ito ng eco-tourism effort ng lokal na pamahalaan na ang layunin ay mapanatili ang kagandahan ng lugar habang nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na residente. Thank you po. Boss, thank you ah. Pogi. Thank you. Bye-bye. Sa ulitin po. Tingnan nyo naman yan, no? Napakagandang view, grabe. Napakagandang view nung ngayon. Grabe. Pero kanina nagpakita siya ng ano niya, ng tuktok niya. Grabe oh. Ewan ko na kung sino pang hindi magagandahan sa ganyang view na makikita mo. Oh? Oh, napaka-majestic. Entrance only. Wow, what a view. What a view. Ito ang Daraga Church. Kilala rin sa tawag na Our Lady of the Gate Parish. Ito ay makasaysayang simbahan na matatagpuan sa Daraga, Albay. Itinayo noong 1773 ng mga paring Franciscano. Ang simbahan ay kilala sa arkitekturang barok at ito ay gawa sa puting adobe na galing sa Bulkang Mayon. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa rehiyon at ito ay nagpapatunay sa mayamang kasaysayan at pananampalataya ng mga Bicolano. Mula sa simbahan ay matatanaw rin ang magandang tanawin ng Bulkang Mayon. Isa ito sa kilalang tourist spot sa Albay. Ang Daraga Church ay diniklara bilang isa sa Natural Cultural Treasure ng Pilipinas. Kakatapos lang natin dito sa matagal ko nang gustong puntahan, yung isa sa pinakalumang simbahan sa Pilipinas, at yun ay ang Daraga Church. So sa wakas nakapunta na ako at ngayon ay tutulak na tayo papuntang Matnog dahil oras na at wala pang akong tulog. So ayon kay Google Map ay meron akong halos 2 oras, pero halos dalawang oras yan
Pero may dadaan na lang ako doon. May dadaan na lang tayo doon sa may Sorsogon. May mga dadaan at siguro 3. Sana wag tayong gabihin. Let's go. Ride safe ulit sa akin. At please do follow, like, share, subscribe naman sa page ko mga idol, mga tol, mga biyahero. Pa-follow naman ang nagsimula ko pa lang na page. Ang Baldo, dating biyahe ni Baldo, ngayon Baldo na lang kasi si Baldo dati walang biyahe. Kaya Baldo na lang. Naging biyahe ni Baldo lang 'yon pag may biyahe, pag wala edi Baldo. So pa-follow, like and share naman ang ating Facebook, YouTube, tsaka TikTok na rin siguro. At sana magustuhan nyo yung mga content na ginagawa ko. Salamat mga idol. Grabing araw na to. Marami din tayong napuntahan. Ay, hindi ako nakapunta sa bypass, Pamalig bypass, kasi pagdaan ko kanina, balot na balot ng ulap si nagkumot ng ulap si Daragang Magayon. Ngayon kung pag picture ko, ang makikita niya lang ulap lang, wala si Magayon. Tapos din na rin ako tumuloy sa Nuestra Señora, yung giant statue ng doon sa may Legazpi, kasi gagahulin ako sa oras. So, welcome to Castilla. Castellanos. Castilla, Sorsogon. So meron na lang akong 35 minutes at halos hindi ko na mabasa kung ilang kilometro. Basta 35 minutes para marating ang aking pupuntahan, yung sa Sorsogon. Yung pupuntahan ko doon is yung Sorsogon Sorsogon Coliseum Arena, Sorsogon Arena, tsaka yung kanilang Baywalk. Gusto ko makita yon. Kaya 35 minutes na lang, madadaanan natin yon. So let's go. Time check, 3:37 PM. Gaan na may kasama. Welcome to Sorsogon mga tol. So Sorsogon na tayo. Actually kanina pa tayo nasa Sorsogon. Okay, konting gimbot na lang. Katapos natin sa Sorsogon, sapakay natin doon. Tuloy na tayo ng Matnog na may layong isang kalahating oras din ata. So gabi na tayo makakarating doon. So lagyan natin mga 6-7. Bumigay ang bracket ko. Wow, grabe. Wala, tape malala talaga. Wala akong magagawa, tape talaga kita, men. Tatanggalin na kita, itape ko na to. Bumigay na si GRX. Tabi ka muna. Okay, goodbye GRX bracket. Woo! Buti na lang hindi ako sumemplang. Grabe. Pa? Hindi. Wala na pa na, hindi na ma-welding yan. Sige po. Dito ko nalagay. Bakal din yan ay. Sige po, bye bye nay. Salamat po. At ako'y gagayak na.
Maghahanap ako ng shop na nagbebenta ng ganyan. Bye-bye po. Okay. Okay, dandahan lang tayo. Buti na lang at safe. Grabe, nagulat ako doon mga tol. Malalim din yung lubak kasi. Pagbagsak ng ng gulong sa likod, pak! Nakalayo na ako. Pero nagtaka ako bakit parang may nalaglag. Parang may nalaglag pero walang alam mo yung walang bumagsak. Tapos pagtingin ko, nakalaylay na yung bracket. Buti na lang hindi ako sinemplang. Ay, salamat. Grabe. Bossing, pwede bang tanong, saan kaya may shop na motor dito nagbebenta ng bracket? Shop ng motor na nagbebenta ng bracket? Saan po? Sa unahan lang? O sige, thank you po. Naputol ang bracket ko eh. Baka mayroon doon sa Universal. Pagpagpas mo lang doon sa Save More. Opo. Paunahan lang, mababasa mo sa kaliwa. Sige po, salamat. Kaliwa. Universal. Thank you po. Thank you, brother. Pag nakita mo yung Save More, So, unahan lang nun. unahan lang nun ng konti. Okay, thank you. Ay, katabi niya ng Metrobank. Sige. Thank you. Sarado na. Ay, sorry po. O siya, ang pangalan mo, Brad? Christian, thank you. Madam, pangalan mo? Kyrene po. Kyrene, thank you. Wow, sweet yun naman. Idol! Boss, thank you, boss ah. O siya, thank you, bossing. Okay, thank you. At ayun nga guys, nagawa ng paraan yung ADB 150 bracket natin. So bumili tayo ng sec doon sa shop na pinunta natin. Tapos may nakilala tayong doon na tropa. At maraming salamat sa mga natanungan natin. Hindi ko na nakuha ang pangalan kasi yung priority ko talaga kanina is bracket. Grabe, muntikan na talaga ako. Buti na lang hindi tayo pinabayaan. Kung hindi, nako, semplang talaga yun. Ay, maraming salamat. Buti na lang hindi tayo pinabayaan. Nakabili tayo ng bracket ng ADB 150 na 2.8. Thank you, Pogi. Gagabihin talaga tayo. Expected, may mga bagay talaga na hindi mo inaasahan.
Galing dito Sorsogon, no? May nagmamando ng traffic bawat ano, hindi naman bawat kanto. May mga area na may nagmamando ng traffic. Ang galing. Kasi makikita mo nagmamando ng traffic. Di katulad sa Metro Manila eh. Makikita mo nag-aabang na lang para manghuli. Which is napaka very good. At hello. So punta muna tayo dun. Grabe. Oh, napaka-babe ng mga tao dito. Ito ang Sorsogon Boulevard. Kilala rin bilang Sorsogon City Coastal Road, isang makabagong pasyalan at infrastruktura na binuksan noong August 2020. Ang boulevard ay isang kilalang paboritong pasyalan ng mga lokal at turista. Mula dito ay matatanaw ang malawak na tanawin ng Sorsogon Bay at mga kalapit na lugar. Ang Sorsogon Boulevard ay hindi lamang nagpapadali ng mga biyahe sa lungsod. Nagpapakita din ito ng potensyal ng Sorsogon bilang isang destinasyon para sa ecotourism at sustainable development. Ito ang Sorsogon Sports Arena. Isang makabagong pasilidad na matatagpuan sa Barangay Balogo, Sorsogon City. Binuksan ito sa publiko noong October 17, 2024 kasabay ng ika-130 anniversary ng lalawigan at ika-50 Kasanggayahan Festival. Ang inspirasyon ng disenyo nito ay hango mula sa Roman Colosseum na kapag nakita mo ito sa personal ay para kang nasa ibang bansa. Bukod sa mga paligsahan at palakasan, ang arena ay maaaring gamitin sa mga konsyerto at mga malalaking pagtitipon. At yan guys, diba? Ganda. Isa sa mga infrastruktura na pinagmamalaki ng Sorsogon ay itong sports arena tsaka yung kanilang seaside baywalk. Ang ganda, ang linis, ito maganda. Maganda yung pagkagawa. So, okay na.
Time check, 6:18. At dito magtatapos ang adventure natin ngayong araw dahil mamaya ay tatawid ako mula Matnog hanggang Allenport sa Samar. Kaya ingat, ride safe, kita-kits sa kalsada at peace!